Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Rico. Hindi ko na po sasabihin ng buong pangalan ko dahil hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang nangyari. Pero gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko para na rin maging babala sa mga nakikinig. Noong second year college po ako, nag-boarding house ako sa isang lumang gusali malapit sa university. Maliit lang yung kwarto ko. Kama, maliit na mesa, at isang bangkong kahoy na naiwan daw ng dating nakatira. Hindi ko naman ginagamit yung bangko pero nakapwesto lang sa sulok, nakaharap sa pinto. Sa unang linggo, may mga kakaibang nangyayari pero hindi ko pinapansin. Kapag umuuwi ako, mapapansin kong iba na ang pwesto ng bangko. Minsan nakaharap sa kama, minsan nasa gitna ng kwarto. Inisip ko lang na baka nadudulas dahil hindi pantay ang sahig. Pero isang gabi, doon talaga nagsimula ang hindi ko malilimutan. Nag-aaral ako para sa exam, mga bandang 11:30 PM, nang may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Napalingon ako at doon ko nakita ang bangko na nilagay ko na sa ilalim ng mesa para hindi gumalaw. Pero ngayon, nakalabas na ulit. At ang posisyon niya? Parang may nakaupo, bahagyang nakatagilid, nakaharap sa akin. Kinilabutan ako, pero pinilit kong kumalma. Baka imagination ko lang. Pinagpatuli ko ang pagbabasa. Pero naramdaman kong may umupo sa gilid ng kama. Ramdam ko talaga yung biglang paglubog ng kutsyon. Akala ko pusa, pero pagtingin ko, wala naman. At ang bangko, nasa tabi ko na. Nakatapat sa mismong paa ng kama. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako. Tinulak ko pabalik ang bangko at sinabi ko pa nga, "Diyan ka lang." Pagharap ko pa lang, bigla kong narinig yung ingay ng kahoy na inuupuan, yung mabigat na pag-upo. Hindi ko nakita pero ramdam ko sa likod ko na may presensyang dumagan sa bangko. At narinig ko yung paghinga. Mabagal, malalim, malamig na malamig. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi ko na nalak basta tumakbo ako diretso sa guardhouse at doon natulog. Kinabukasan, sinamahan ako ng caretaker pagbalik ko. Tahimik lang siya habang tinitingnan yung kwarto. Tapos bigla siyang nagsabi, "Sinabihan ko na yung unang nakatira dito noon. Huwag iwanang bakante ang bangko sa loob ng kwarto. May nakaupo talaga dyan paggabi." Para akong nanlamig. Tinanong ko siya kung ano ibig niyang sabihin. Sabi niya, diyan namatay yung dating nakatira. Nakaupo. Sa bangkong yan. Kaya pag walang nakaupo, naghahanap siya ng uupuan. Simula noon, tinatali ko na ang bangko. Minsan dinadala ko pa sa labas. Pero kahit ano gawin ko, may mga gabi pa ring nagigising ako sa kaluskos ng kahoy. Parang pilit pa rin niyang hihila. At doon ko napagtanto, hindi pala basta kasangkapan ng mga bagay sa lumang kwarto na yon. May nagmamay-ari pa rin. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana'y hindi ninyo maranasan ang tulad ng nangyari sa akin.